Si Marian Bachmeier ay pinanganak noong June 3, 1950. Siya ay lumaki sa Sarset, isang maliit na bayan malapit sa Lower Saxony sa West Germany, kung saan tumakas ang kanyang mga magulang mula sa East Prussia pagkatapos ng Second World War. Si Marian ay lumaki sa konserbatibo at relihiyosong pamilya. Ang kanyang ama ay dating miyembro ng Waffen-SS. Malakas din itong uminom at madalas ay nakatambay sa bar malapit sa kanilang bahay. Hindi kaaya-aya ang sitwasyon nila sa kanilang bahay dahil sa lasinggerong ama. Nag-divorce ang kanyang mga magulang at nagpakasal ulit ang kanyang ina. Napunta si Marian sa kanyang ina at hindi naging maganda ang naging karanasan niya sa kanyang stepfather. Hindi sila magkasundo kaya kalaunan ay pinalayas din siya ng kanyang ina at mas pinili ang bagong asawa nito. Taong 1966 sa edad na 16 ay nagkaroon na si Marian ng unang anak niya at pina-adapt din niya ang bata. Nabuntis ulit siya noong siya ay 18 ng kanyang boyfriend. Bago pa na ipanganak ni Marian ang pangalawang anak nito ay ginahasa pa siya ng isang hindi kilalang lalaki. At sa pangalawang pagkakataon ay pina-adapt ulit niya ang kanyang anak. Nagsimula ulit na makipag-date si Marian sa manager ng tipasa na si Christian Bertal sa isang pub kung saan sila ay parehong nagtatrabaho noong 1972. At sa pangatlong pagkakataon ay nabuntis ulit si Marian sa edad na 22. Noong November 14, 1972 ay ipinanganak ni Marian si Anna, ang pangatlong anak niya. Hindi rin naging maayos ang relasyon nila ng kanyang boyfriend, kaya pinalaki niya si Anna ng mag-isa. Ngunit hindi naging mabuti ang buhay ni Marian dahil sa pagtatrabaho gabi-gabi sa bar at kasama pa niya laging anak, kaya nahirapan din talaga siya. Kalaunan ay naging apektado na ang relasyon niya kay Anna at pati pag-aaral ng bata ay naging apektado. May mga pagkakataon pa na sa bar na rin natutulog si Anna habang nagtatrabaho si Marian. Sa kabila ng hindi magandang sitwasyon ni Anna habang siya ay lumalaki, ay makikita pa rin sa bata na siya ay masaya at malakas ang loob. Noong May 5, 1980, sa edad na 7 years old ay hindi pumasok si Anna noong araw na yon sa paaralan. Isang araw kasi bago siya umabsent ay pinagalitan siya ni Marian, kaya hindi siya pumasok at pumunta na lamang sa bahay ng kanyang kaibigan para sana maglaro. Ngunit nasa paaralan pa ang kanyang kaibigan sa mga oras na yon, kaya mag-isa na lamang siyang naglaro sa garden sa harap ng bahay ng kaibigan at sa kalsada. Isang lalaking kapitbahay na 35-year-old na nagngangalang Klaus Grabowski ay nakita si Anna na mag-isa. Kaya inimbitahan niya itong pumunta sa kanyang bahay para makipaglaro daw sa kanyang pusa. Agad namang sumunod si Anna at pumasok sa kanyang bahay. At yun na ang pinakahuling oras na nakita siyang buhay. Ayon sa balita, hapon ng araw na yon ay sinakal ni Klaus si Anna ng tights ng kanyang girlfriend. Itinali din niya ang katawan ng bata at inilagay sa cardboard box. Pagkatapos ay itinapon niya ang box sa isang kanal sa kanilang lugar. Inamin ni Klaus ang ginawang krimen sa kanyang girlfriend noong gabing yon na agad namang nagsumbong sa mga pulis. Inaresto si Klaus at natagpuan din ang katawan ni Anna. Hindi na bago sa ganitong kaso si Klaus. Bago si Anna ay may hinabol din siya na isang batang babae at sinubukan na itali ang bata, ngunit mabuti na lamang at nagawa nitong makatakas. Dahil doon ay kinasuhan siya ng attempted murder at binigyan ng probation. Kasunod noon ay nahuli ulit ito sa pang-aabuso sa dalawang batang babae at sumailalim sa isang chemical castration noong 1976. Ang chemical castration na kung minsan ay tinatawag din na medical castration ay tumutukoy sa paggamit ng mga kemikal o gamot upang ihinto ang produksyon ng sex hormone. Tumutulong din ito na mabawasan ang libido at sexual activity ng isang tao. Kailangan yun ni Klaus para mapigilan ang sarili na gawin ang mga bagay na di ka nais-nais. Habang nasa kustodiya ng mga pulis ay sinabi ni Klaus na pinilit umano siya ni Anna na bigyan siya ng pera dahil kung hindi ay gagawa ito ng kwento tungkol sa kanya. Wala umano siyang choice kundi ang patay na lamang si Anna para maiwasang maaresto ulit dahil na din sa mga dati niyang kaso. At ang statement na yon ay ang siya ring ginamit niya sa trial. Para kay Marian ay para siyang binabangungot sa tuwing dumadalo ito sa paglilitis ni Klaus. Ang pakiramdam ng pagkapuot, pighati, guilt, galit at kawalan ng pag-asa ang siyang laging nagpapahina kay Marian. Madalas siyang nakikitang umiiyak at hindi mapakali. Sa tuwing nakikita niyang nagsasalita ang lalaking pumatay sa kanyang anak, ay puro galit ang nararamdaman niya
at hindi niya maipaliwanag ang tumatakbo sa kanyang isip. Si Marian ay may baril na Beretta 70 at madalas ay nagsasanay siya paano gamitin ang baril sa cellar ng bar kung saan siya ay nagtatrabaho. Sa pangatlong araw ng trial, ang araw na kung saan ay magbibigay na ng ebidensya si Claus, ay dinala ni Marian ang baril at ipinasok ito sa bulsa ng kanyang overcoat. Noong paumpisa na ang trial ay inantay muna ni Marian na makaupo si Claus. Pagkatapos ay kalmado siyang naglakad sa likuran ni Claus. Inilabas niya ang baril at nagpaputok ng 7 beses sa likod ng lalaki. Tinamaan si Claus ng 6 na beses at ito ay natumba sa sahig ng courtroom at agad na binawian ng buhay. Nagulat at nabigla ang lahat ng tao sa courtroom at hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Marian. Agad naman na nilapitan ng mga pulis si Marian. Hindi ito pumiglas ng inaresto ng mga pulis. Sinabi na lamang niya na I wanted to shoot him in the face. Unfortunately, I hit him in the back. I hope he's dead. Agad na dumating ang mga media pagkatapos ng insidente. Naging hati ang opinyon ng publiko sa nangyari. Ngunit mas marami ang sumuporta kay Marian dahil pakiramdam nila ay napakalambot ng German judiciary pagdating sa mga sex offenders. Ang iba naman ay hindi rin naging masaya sa ginawa ni Marian dahil hindi niya inantay na ang mismong batas ang siyang magbibigay hustisya para sa kanyang anak. At dahil patay na ang pumatay kay Anna, si Marian naman ang humarap sa trial. Hindi magkamayaw ang mga German media sa pag-interview kay Marian at halos mukha niya ang makikita sa mga magazine covers, newspapers at TV. Nakilala din siya bilang the Mother of Revenge. Ito ay isang simbolo sa lahat ng nakadarama na ito ay tunay na hustisya at dapat siyang palayain kaagad at huwag na ang kasuhan. Nakatanggap siya ng letter of support, bulaklak at mga regalo. Nagsagawa din ang mga taga-suporta ni Marian ng isang fundraising para may pera siyang magamit sa kanyang kaso. Sa kabuuan ng trial ay inilagay si Marian sa ligtas na psychological facility sa loob ng 15 months. Dahil itunuring nilang delikado si Marian sa publiko pag ito ay malaya. Habang nasa facility ay tumagi siya makipagtulungan sa mga hinirang na psychologist ng korte. At nilabanan ang lahat ng mga pagtatangka ng mga ito na pilitin siya na umamin na ang kanyang ginawa ay dati na niyang plinano. Gustong ipakita ng mga prosecutor na ang ginawa ni Marian ay premeditated, kaya sa makatuwid ay kinakailangan siyang makasuhan ng first-degree murder. Gusto nilang i-prove na intensyon talaga niyang patayin si Claus nung araw na yon at detalyadong plinanong pagpatay. Nais nilang ipakita na siya isang hindi karapat-dapat na ina na pinahintulutan si Anna na gumala ng malaya at mag-isa. Kinasuhan si Marian ng murder at nagumpisa ang trial. Pinagkakagaluhan si Marian ng mga media ngunit napaka-komportable nitong humarap sa camera. Siya ay napaka-confident na sumagot sa mga media. Si Marian ay ang nagdadalamhating ina na suportado ng napakaraming tao sa Germany. Isa din yon sa nagpapalakas ng kanyang loob dahil alam niya na marami pa din ang naniniwala sa kanya na ginawa niya lang yon dahil sa pagpatay sa kanyang inosenteng anak. Ayon pa sa judge na ang pagpatay ay manslaughter, kaya nasintensyan lamang si Marian ng 6 na taon ng pagkakakulong. Hindi makapaniwala ang mga prosecutor sa naging hatol kay Marian, ngunit doon na nagtatapos ang trial. Sa huli ay 3 taon lamang ang inilagi ni Marian sa kulungan dahil sa parole. Taong 1980 ay nagpakasal ulit si Marian at lumipat sa Nigeria. Di nagtagal ay lumipat ulit siya sa Italy at nagtrabaho bilang caregiver sa isang hospice. Samantalang nananatiling controversial figure si Marian sa Germany dahil sa ginawa niyang paghihiganti sa taong pumatay sa kanyang anak. Taong 1996 ay namatay si Marian sa edad na 46 dahil sa pancreatic cancer. Siya ay inilibing sa tabi ng kanyang anak na si Anna. 2 pelikula din ang ginawa para sa mag-ina na pinamagatang Anna's Mother at No Time for Tears na parehong inirelease noong 1984. Shout out kina Sans TV ng Hong Kong at Max Harris ng Lanao del Sur. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!